Opa, ano ka na pala? Rosa! Asawa mo walang kwenta! Sandukan mo ako ng kanin sa kaulam! Bilis! Pa! Sumusobra ka na! Hoy! Pagay mo ba? Anak ka lang! Biro pa! Kuya, tama na. Manahimik ka na lang. David, okay lang ba sa'yo ganyan-ganyan din si Mama? Ilasing nga si Papa. Kaya nga, ganyan naman palagi, di ba? Ang maglasing na maglasing. Huh? Ano sabi mo? Iko, wala ka nang ibang ginawa kundi umuwing lasing dito. Tapos sinisigawan mo pa si Mama. Roy! Sobra-sobra ka na! Aba, bastos to ah! Tama na! Nangyari ko. Okay lang, ito pa rin ba? Si Mark! Siya namimili ng papel! Humigil ka nga, Jane! Ay, lalaki! Wala akong papagalit sa akin na hinigil ang mga nagsasabitan dyan. Sungit mo dito. Wala kasi si Mark para may lapit na kami dito. Nakakainis! Makaalis na ka! Lumipas ang ilang araw, hindi na nagparamdam si Roy sa kanila. Labis na silang nag-aalala. Hindi na rin mapakali si Hana kaya naisipan niyang tawagan ng nobya ni Roy upang magtanong. Hello, Dave. Kamusta? Okay lang naman, Bebe. Ikaw? Okay lang din naman. Bakit ka napatawag? Nandiyan na si Roy. Hindi na kasi siya umuwi 2 days na. Ano? Bakit? Wala naman siya sinabi sa akin. Sige, ate. Tawagan ko muna si Roy. Sige, Be. Tawagan mo na lang ako ulit pag may update ka na. Love, nasan ka? Love, bakit ka napatawag? Sagutin mo muna yung tanong ko. Nasan ka? Hindi na lang. May gagawin pa ako. Mamaya tayo mag-usap. Pero love, Lumipas ang 4 na oras, pumunta si Roy sa bahay ni Abigail upang makipag-usap nito. Kuya, pakibuksan niyo yung pinto. Bro. Andiyan ba sa akin, bro? Abigail, nandito yung boyfriend mo. Oh, love, nandito ka na pala. I love. Love, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Ayoko nang pag-usapan yan. Love, hindi naman sinangingialam ako, pero huwag mo namang dalhin yung sarili mo sa akin naman. Love, sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Pagkatapos nilang mag-usap, napag-isip-isip ni Roy na umuwi na lang sa kanilang bahay at humingi na rin ng tawad sa kasalanang ginawa. Ma, si Roy, nandito na! Nak, saan ka ba galing? Nag-alala kami sa'yo. Ma, patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Gusto ko lang naman kayong matigtahan eh. Tahan? Talaga ba, Roy? Parang binabastos mo si Papa eh. Kahit ganon, hindi mo pa rin dapat sinasagot-sagot si Papa ng ganon. Nakaramdam si Roy ng hinanakit dahil sa mga pananalita ng kanyang kapatid, na sa bawat kilos ni Roy ay para sa kanila ay mali na lang lahat, na hindi nila alam kung ano ang rason kung bakit ganun si Roy. Umalis na naman si Roy na hindi nagpaalam dahil sa gulong-gulo na siya, kaya ayon, napagtanto niyang pumunta sa kanyang kaibigan. Hey bro, gusto ka na lang. Nandito na ako, magulot ba eh. Bro, gusto mo sumama sa akin. Basta lang, promise, mag-enjoy ka dito, tara na.
At sa hindi inaakala ni Roy, dadalhin pala siya sa inuman at doon nagsisimula ang kanyang pagbabago. Uy, tama yung padating nga. Ayan naman tayo. Bagay. Siya pala si Roy, nagkasigaw. Brian. Nice to meet you, bro. Sige bro, salamat. Oh, tayo muna to. Ay, salamat. Hindi ako ngayon. Kaya nga, subukan mo para matikman mo. Sige na Roy, promise. Makalimutan mo lahat ang problema mo. Tama. At dahil gulong-gulo na si Roy ay natukso at nadala na siya sa kanyang mga barkada. Malaki ang pinag-iba ni Roy sa kanyang sarili. Malayo na siya sa dating siya at sa hindi inaasahan ay sumasali na siya sa pagdodroga at sa mga gawaing ikapapahamak niya. Hindi na niya namalayan ang kanyang mga ginagawang mali. Pati pag-aaral niya ay napabayaan na at dumating sa puntong nawala na siya ng gana at pati sa kanyang pamilya. Malaki rin ang pagbabago niya sa pagtrato niya kay Abigail. Nang nalaman lahat ni Abigail ang mga ginagawa ni Roy, nasaktan siya at nagalit dahil sa sobrang layo na ni Roy sa dati. Roy, kailan pa? Kailan ka pa nagagamit ng droga? Sorry na, hindi ko kasi napigilan ang sarili ko. Sorry? Hindi mo man lang inisip yung nararamdaman ko at ng pamilya mo. Ano bang halaga ko bilang girlfriend mo na kahit isa, hindi mo man lang sinabi sa akin? Love, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Ang sakit na kasi. Parang hindi na ikaw Roy ang hinatay ko. Kung ayaw mo makinig sa akin, maghiwalay na lang tayo. For what? Roy, tama na. Kung ang pamilya mo nagmumuluhan sa'yo, pati na rin ako. Nakakapagod. Abigail, napapagod na rin ako. Siguro nga, tama ka. Mabuti pang maghiwalay na muna tayo at unahin ng ating mga sarili. Oh, miss. Sorry po. Okay ka lang ba? Okay lang po. Wala lang po. Wala lang ba? O may problema ka? By the way, ako nga pala si Jay. Baka kailangan mo ng usap na dito lang ako. Hindi kita kailangan. Lumipas ang 5 buwan, si Roy ay patuloy pa rin na gumagamit ng droga. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay hanggang sa may nabalitaan si Roy na malaking problema tungkol sa kanyang pamilya. Nabalitaan ni Roy na ang kanyang ama ay nagkasakit. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng mga oras na yun, kaya kahit alam niyang galit siya sa kanyang ama, pinuntahan niya pa rin ito. Ma, Oh, anak! yung papa. Nando, nagpapahinga. Salamat dahil nandito ka kahit alam kong galit siya kay papa mo. Siyempre ma, kahit ang rami na nagkukulang sa atin, ama ko pa rin siya. Roy, anak. Bakit pa? Anong masakit sa'yo? Bakit pa? Anong nararamdaman mo? Kaya mo. Wala naman anak. Gusto lang kitang makausap. Patawarin ko ako dahil hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi anak. Wala kang kasalanan dito. Kung may dapat mang manghingi ng tawad, ako yun. Dahil marami akong pagkukulang sa inyo. Lalong-lalo na sa nanay mo. Pa, patawarin niyo ko dahil napadala ako sa mga. Patawad rin anak. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaganyan. Tita, kamusta na po si Tik? Roy, nandito ka rin pala. Uy, love. Ay, happy pala. Buti na padala ka. Tito, kamusta ka na? Tito, may dala po akong pagkain sana na gusto ka mo. Salamat na. Pansin mo ba ang pagbabago? Pero Abay, kumusta ka? Ito, busy. Ito mga Sila, kumusta? Sus, wala ka pa rin pinagbago. Ganun ka pa rin ang unang hinilawan mo. Pero seryoso, kumusta naman buhay mo? Ito, pinipilit ko na bago ang sarili ko para sa'yo. Gusto ko kasing balik yung dating Roy na kilala. Huwag kang magbago dahil sa akin. Magbago ka para sa pamilya mo at lalong-lalo na sa sarili mo. Salamat na hindi ka nagbago tulad ng dati. Binibigyan mo pa rin ako ng progress. Kaya natin tulungan kita magbago. Pwede ba natin simulan ulit at ibalik yung dati na susunod? Pwede naman
Roy, pero sa ngayon, ipalas mo na natin lahat. Naging okay na ang pamilya Alvarez. Napatawad na ni Henry at Roy ang isa't isa. Bumalik na rin sa dati ang samahan ng magnobyang si Roy at Abigail. Alis mo na ako, may puntahan pa kami na bigay. Sige Roy, mauna ka na. May tatapusin kasi ako eh. Nandiyan ba si Jay? Ayan o, may ginagawa pa. Jay, saglit lang. Wait na lang po. Akin na nga yung bag. Sige. Lamang kita dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y Oh, Jay, kamusta? Hindi ko akalain na makikita tayo dito. gas ng O, di ba ikaw yung nakapagla akong girl? ating Si Joy, babe mo? Ah, oo. Roy, si Jade nga pala. Jade, si Roy, boyfriend ko. Hello, Jade. Nice to meet you, Roy. By the way, Jade mo nga pala si Jade. Ah, oo, kilala ko siya. Hi, hindi ko akalain naman hindi ko kayo nilang dalawa. Nandito na tayo apat, sabay na lang tayo. Sige ba? Ah, sakto. Gutom na rin ako. Ikaw Roy, kahit ka lang, patay gutom ka talaga. Ang pagkakamali ng magulang ay hindi dapat tumbasan na isa pang pagkakamali ng anak. Bagkus ay dapat nating ipakita ang ating matatag na paninindigan sa buhay. Simulan natin sa pagbuo ng ating desisyon para sa ikagaganda na nakararami, lalong-lalo na sa pamilya. At huwag nating kaligtaan na ang problema ng pamilya ay hindi kailanman makikita ang solusyon sa labas o sa ibang tao. Ang solusyon ay matatagpuan lamang sa loob ng pamilya sa pamamagitan ng iba yung pag-uusap na may pagkakaunawaan sa bawat miyembro ng pamilya. Nararapat lang din na pakinggan ng isa't isa upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. At dito nagtatapos ang maikli naming kwento. Naway napupulutan ninyo ito ng aral na magiging gabay sa pang-araw-araw na pakipagsapalaran. Oh baby